Well, Diego, pag-usapan naman natin yung mga pinuntahan natin. Sige. Ano ba yung katulad nung nasabi sa VTR, ano yung pinakamahal na meal doon sa pinuntahan mo? Ang sabi nga yung stick sa 70 pesos lang na sisig. Isa yun doon sa pinakamahal. Eh sa'yo ba, magkano yung pinakamurang meal doon? Ang pinakamurang meal naman sa akin, yung ano nila, yung adobo flakes nila at yung sisig din na 60 pesos. Medyo nagkakalapit lang pala eh. Pinakamura sa'yo, pinakamahal sa akin. Pinakamahal naman sa'yo, kamusta naman yun, Diego? Ano naman, Diego, yung service crew naman ng Ate Eva's Grill. Mabilis naman sila magluto, tapos kasi pag order mo sa kanila ibibigay. Kaya pagka bayad mo, makukuha mo kaagad. Kaya okay sila. Kaso, ang nakita ko lang na sablay doon, yung mga gamit nila pangkain, saka yung mga knife nila, sobrang purol eh. Kasi parang ang hirap ang hiwa, pero okay lang. Diyan nagkakaiba ang pinagkainan natin. Sa Top Eats, Diego, maayos ang service crew nila at yung utensils naman, masasabi kong okay naman. Justifiable yung mga mahal nilang pagkain doon sa mga Kaya utensils pala. sa interior designs. Diba? Sa tingin mo naman, babalik ka pa ulit doon kung kumain ka. Babalik, siguro, paminsan-minsan na lang kasi bilang estudyante, kailangan natin magtipid paminsan-minsan, May di ba? point ka. Kasi maraming projects, maraming binabayaran sa Mahal. school, kaya ganun. Pero masarap nga, di ba? Masarap naman siya in fairness to them. Sa Ate Evas naman, yung mga nagsaserve sa'yo, lagi nakangiti. Kaya parang pipilitin mong bumalik-balik kasi parang nag-enjoy ka. Hindi lang sa pagkain, pati mismo sa mga crew nila. Okay, sa'yo naman doon, Diego. Eto, Diego, matanong ulit kita. Kung ikaw ba kakain doon ng araw-araw, okay lang sa'yo? Hindi naman siguro. Kasi di ba, mauumay ka, parang magsasawa ka rin. Siguro, every other day or once in a while, babalik or lilipat sa iba. Eh ikaw, given a chance, aaraw-arawin mo ba? Katulad nga ng sinabi ko, Diego, kanina, ang buhay ngayon eh mahirap na. Tama ka Ang ron. gastos masyado kung araw-araw tayong kakain doon. Hmm. Well, ano pa ba, Diego? Ito bang mag-uusapan? Kamusta naman? Kasi dami doon, medyo scarcity ng condiments. Condiments yung mga toyo, ketchup, nasa iba't ibang table, konti lang. Kaya medyo hiram dito, hiram doon. Eh, doon sa inyo, okay ba yung mga condiments? Condiments? Parang wala nga ako nakitang condiments doon eh. Hindi kasi, yung pagkain naman nila, feeling ko naman hindi mo na kailangan maglagay ng ganon. Kasi it's either may kasama ng gravy or may kasama ng sauce. Kaya, hindi ka nahingi pa ng mga condiments. Diego, ito pa isa pang tanong. Yung seating capacity ba ng Ate Eva's Grill? Kamusta naman yun? Seating capacity, malaki yung seating capacity niya. Tapos it can accommodate siguro mga 40 above. Kaya marami sila, although mura nga yung binibenta nila, nagko-compensate naman yung dami ng pwedeng kumain. Kaya sa tingin ko, nababawi rin nila kagad. 40 and above? Parang ang dami ata na. Marami kasi isang table, pwede mag-5. Eh, ilang table yun? Siguro 40 siguro. Sa bagay. Sa amin kasi doon sa Top Eats, feeling ko parang hindi magkakasya yung mga ganong karaming tao. Kasi although maganda yung mga design nila, hindi siya built for maraming tao talaga. Alam mo yun? Well, isipin mo naman, isang order lang, mukhang bawi na yung puhunan ng may-ari. Yun nga eh. Joke lang po. Yun nga yun eh. Parang binawi ka agad nila sa'yo. Hindi, joke Yun lang. lang. Ano pa, Diego? Sa tingin ko naman sa mga nakita ko, worth naman yung pera natin. May mura, pero okay ang service. May mahal na sobrang masarap naman. Eh, sa tingin mo, sa susunod na pagbabalik natin, eh, okay kaya yung bibisitahin natin? Yun nga, nag-iisip na nga ako kung ano ba yung pupuntahan natin sa susunod. Diego, isa pang tanong. Saan ba makikita yung Ate Eva's Grill para doon sa mga viewers natin na gustong puntahan ito? Yung Ate Eva's Grill po ay makikita sa hilera ng Sunmig, Freomix, at sa may tabi pa siya ng hilera ng rice bowl ba yun? Basta andun lang siya. Galing sa may accountancy building, dediretso mo yung lakad, makikita mo na. Eh, yung sa'yo? Doon din sa UST Car Park din. Doon siya sa second floor. Katabi siya ng isang cellphone shop ata yun. Basta second floor siya. Nakalimutan ko, sorry naman. Ayan. Oh, paano Wala. yan? Siguro magkita-kita tayo ulit sa pagbabalik namin, ha? Well, mga fellow Tomasians, sana nabigyan namin kayo ng konting kaalaman tungkol sa UST Car Park. At kung ano-ano meron dito. At sa aming muling pagbabalik na may matulungan namin kayo makita ang mga pinaka dito sa ating campus. Dito sa Tomasian Extremes!